Hello guys at welcome back na naman sa ating Anime Tagalog Talakayan. Kamusta kayo lahat? So sa oras nga na ito ay ating tatalakayin ang misteryong sakit ni Itachi. Ano nga ba ang sakit na ito o ano nga bang klaseng sakit ito na pumatay kay Itachi? Well, ilan lamang yan sa ating susubukang bigyang linaw na kung ano nga ba ang misteryong bagay na ito. At syempre bago tayo magsimula ay kayo ay inaanyayahan ko na mag-subscribe na sa ating channel. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga uploads natin na video. So huminga na kayo ng malalim at sabayan na natin si intro. Naruto shadow clone, nine-tail cloak. Hit you with that eternal my Gekko flow. Feel like Itachi cause I've been sick to the bone. Okay, I'ma Terasu, go. Naruto feel like Hokage. Chuck a level on Kisame. My Gekko bring down the comments. Susanoo hit him now, blend with your conscience. Sasuke my siren got make up an image. Watch how my shadow clone pull up, we ignite. Chidori cutting up lightning bolts with it. My Rasa got hit on my bed, then they finished. Woke up drip like a Kage. Charmer got hit and they do what I say. Feel like I'm Kaguya with the god play. Kurama kill him, I'm on your village demon. Okay mga boy, bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako specialist o eksperto, doktor o scientist o kung anong pamantawag doon. Kasi guys, baka may mag-isip na kung sino ako magaling o kung sino ako mahusay. So kaya sinasabi ko yung bagay na ito na hindi ako doktor o kaya scientist man. Kaya ayun guys, malinaw tayo doon. Anyway, start na tayo. So, umpisan natin, paano nga ba nagkasakit si Itachi? So, basically guys, no, hindi naman to pangkaraniwang sakit. Like, mga lagnat, ganun. So, alam nyo na yun. And I guess, yung sakit nitong ni Itachi ay siguro nagsimula doon sa pag-overuse niya ng kanyang Mangekyou Sharingan. Hindi ako sure guys, dahil mismong sila Zetsu ay hindi rin sigurado kung ito nga bang sakit ni Itachi ay resulta ng kanyang pag-overuse ng Mangekyou Sharingan. Pero mga boy, speaking of overuse ng Mangekyou Sharingan, kung wala kang EMS or wala kang Hashirama cells, alam natin mga boy na masama nga talaga ang paggamit nito at kapag na-overuse ka dito. Ngayon, ito mga boy, hindi man ako sigurado, pero sa tingin ko, yung sakit ni Itachi ay nagsimula doon sa pag-overuse niya ng kanyang Mangekyou Sharingan. Kasi nasa mga 14-year-old siya yung sumali siya sa Akatsuki. Then siguro nasa mga magbi-15 years old na siya yung mag-start na ma-overuse niya na yung kanyang Mangekyou Sharingan. Kasi guys, hindi naman maiiwasan dahil nga madalas ang misyon sa Akatsuki. At kung babalikan pa nga natin sa Naruto Kid, gumamit pa siya ng Tsukuyomi at Amaterasu. Samantalang during that time, pinagbabawalan na siya ni Kisame na gamitin ang mga abilidad na yon. Kaya sa tingin ko guys, yung sakit ni Itachi ay nag-umpisa sa overuse niya ng kanyang Mangekyou Sharingan. Lods, teka muna, bakit si Sasuke nag-overuse din naman pero wala naman siyang sakit o hindi naman siya nagkasakit? Guys, ganito, tama naman yun. Si Sasuke nag-overuse din ng kanyang Mangekyou Sharingan, pero hindi ganun kahabang panahon. At saka guys, may mga gandang suporta kasi siya, katulad na lang ni Karin. So alam naman natin yun, kung anong kayang gawin ni Karin. At kung papansinin natin, maikling panahon lang ay nagkaroon na agad ng EMS si Sasuke. Unlike kay Itachi mga boy, yung overuse niya ng kanyang Mangekyou Sharingan ay nasa mga 6 to 7 years. So napakahabang panahon na na-overuse siya sa kanyang Mangekyou Sharingan. Kaya kung i-compare natin kay Sasuke, hindi talaga magkakasakit si Sasuke. Unlike kay Itachi, matik talaga guys, may critical side effect. Lalo't 6 to 7 years siya na na-overuse sa kanyang Mangekyou Sharingan. Ngayon, ito mga boy, yung naging critical side effect ng overuse ni Itachi na resulta ng kanyang malalang sakit. Guys, dito, naisip ko, dalawa ang posibleng sakit na pwedeng umapply kay Itachi. Mga boy, lilinawin ko lang sa inyo na nakabase lang ito sa sarili kong research. At uulitin ko na hindi ako scientist o anuman doktor na tawag. At ayun nga mga boy, itong dalawang sakit na ito yung naisip ko na pwedeng umapply sa sakit ni Itachi na nakita natin. So, uunahin ko na nga dito yung tinatawag natin na MPA or Microscopic Polyangiitis. At ang sinasabi dito, ang mga pwedeng apektuhan daw ng sakit na ito is yung joints, skin, nerves, kidneys, at lungs.
Sinasabi rin dito, research strongly suggests that the immune system plays a critical role in NPA in that immune system cause blood vessel and tissue inflammation and damage. So ayun guys, malinaw. Critical role nga itong NPA sa immune system na nagkakos ng blood vessel at tissue inflammations at damage. So guys, makinig kayo mabuti. Ito yung symptom and signs niya. When NPA affects the lungs, they may have shortness of breath or cough of blood. NPA affecting the nerves may cause an abnormal sensation followed by numbness or loss of strength. So ito mga boy, ang linaw ng sinabi. Sa body reaction na nakita natin kay Itachi, sa pool nga ang bagay na ito mga boy. Uulitin ko guys. When NPA affects the lungs, they may have shortness of breath or cough of blood. Guys, nakita naman natin na nangyari kay Itachi ito. Unlike kay Sasuke, dahil nga affected na yung lungs ni Itachi, pansin nyo ba guys, tuwing bibitaw siya ng jutsu, hingal na siya. At saka natandaan nyo diba na bawal sa kanya ang masyadong paggamit ng kanyang mga mata. Sinabi na ni Kisame yun mga boy. Then sabi rin dito, ayun nga, they may have shortness of breath or cough of blood. Yun nga yung pag-ubo ng dugo na nakita rin natin kay Itachi mga boy. Bali nag-critical condition na yung lungs ni Itachi doon. Then yun na nga, umubo siya ng umubo ng dugo. So, ayun nga yung about sa MPA mga boy, or microscopic polyangiitis. Pero may related illness pa dyan mga boy. Ito ang tinatawag natin na hemoptysis. So, ano ba tong hemoptysis? Sinasabi dito, hemoptysis is the spitting of blood that originated in the lungs or bronchial tubes. Hemoptysis is defined as cawing of blood originated from below the vocal cords. So ayun, siguro na intindihan nyo naman yon. Kasi dito sa hemoptysis, sa mga cause of hemoptysis, heto mga boy, nakita nyo ngayon. Guys, ang dami, tignan nyo na lang. Basahin nyo lang iba kasi yung kasama dyan yung fungus, pneumonia, lung abscess. Sa cardiovascular meron din. Sa tumor meron din. Ayan mga boy, basahin nyo. Mas malala tong sakit na ito. So ngayon mga boy, magbibigay na lang ako ng ilang example. Tulad na lang dito ng lung abscess at saka yung tuberculosis or TB. Guys, familiar naman tayo sa TB, di ba? Hindi yung television yung TB na sakit. Kumbaga normally sa sakit na yan, kapag umuubo ka, may kasama na talagang dugo. So basically, kasama itong TB sa sakit na hemoptysis. Pero guys, may mas malala pa dyan sa hemoptysis. Kumbaga parang level 2, parang threat level na siya. Itong tinatawag natin na massive hemoptysis. So basically, ibig sabihin ng massive, maramihan o large amount. So dito guys, basahin din natin na massive hemoptysis is a term used to describe a large amount of expectorated blood or rapid rate of bleeding. So ito yung itsura niya guys. Kapag massive hemoptysis, masyado na yung pag-ubo ng dugo. Kumbaga marami na yung paglabas ng dugo habang umuubo ka. At yung itsura ng lungs mo, ganito na yung itsura kapag na x-ray. Kagaya na sinabi ko kanina, itong massive hemoptysis, parang threat level na siya. Kumbaga critical condition na siya mga boy. At ang nakakatakot dito kasi, dito sa massive hemoptysis, sabasahin natin to. Massive hemoptysis defined as loss of greater than 600 ml of blood in 24 hours. So yun mga boy, isipin nyo, ang pwedeng mawalang dugo sa'yo is humigit 600 ml of blood sa loob ng isang araw. So grabe guys, grabe yung dugo na mawawala sa'yo kapag nasa critical condition ka na ng hemoptysis. Ngayon guys, according sa ating paliwanag, itong hemoptysis at massive hemoptysis, nakita natin guys na applicable nga rin sa nakita nating body reaction ni Itachi. Which is yung massive hemoptysis, doon natin nakita mga boy na malala na ngayon pag-ubo ng dugo ni Itachi. Panay ang ubo niya ng dugo habang naglalaban sila. Sa palagay ko, meron nang dinaramdam si Itachi sa katawan niya bago pa siya makipaglaban. At sa picture nga na pinakita natin, katulad nito, yung lungs ni Itachi, sa tingin ko guys, ganyan na yung nangyari sa lungs niya. Kung baga critical damage na yung lungs niya.
At saka ito pa mga boy, dagdag ko. Napansin nyo ba tuwing lalaban si Itachi, ang madalas niyang ginagamit ay genjutsu at clones. O guys, genjutsu specialist siya. Pero mostly niya talagang ginagamit is yung mga clones at yung mga pangkaraniwang genjutsu. Kasi guys, kaya ito naisip ko pansinin natin. Kaya ang madalas ginagamit ni Itachi sa pakikipaglaban is yung mga regular genjutsu at yung mga clones. Kasi guys, yun na yung pinaka best way na pwedeng gawin ni Itachi para makipaglaban siya. Mas lalo kasing delikado kapag lalaban siya as physical. Kumbaga taijutsu mga boy. Kasi nga hindi pwedeng magalaw yung katawan niya. At kagaya nga ng sinabi natin kaganina, may damage na yung lungs ni Itachi. So basically, napakabilis niya talagang mapapagod. Kaya kung sa Sharingan pa lang bawal na siyang gumamit, mas lalo naman sa physical action mga boy. Like taijutsu battle, mga ganon. Kaya guys, papansinin nyo yung laban niya kali Kakashi at Kurinai, mostly ang ginagamit niya ay clones. At pansin nyo rin guys, yung laban niya dyan, iniiwasan niyang idikit yung katawan niya sa mga kalaban. Tapos yung laban naman niya doon kali Lola Chiyo, clone lang din yung ginamit niya. Kasi ayun na yung pinaka best way na pwede niyang gawin sa pakikipaglaban para magawa niyang iwasan ang mga physical battle. Kaya yung pagdating ng laban niya kay Sasuke, at kung papansinin nyo dyan guys, pagtapos ng genjutsu battle nila ni Sasuke at napilitan na nga siyang gumalaw sa kanyang buong katawan, nakita naman natin na napakabilis niyang mapagod mga boy. Kaya kung bawal siya gumamit ng Sharingan dahil nga mapapagod kagad siya, mas lalo naman guys kapag physical battle ang pag-uusapan. So ayun nga guys, ang dalawang sakit na nakikita ko at naiisip ko na pwedeng umapply sa naging sakit ni Itachi. At syempre mga boy, uulitin ko lang at ipapaalala, hindi po ako doktor o eksperto sa mga bagay na ito. Kasi guys, sa bagay na ito, iniiwasan ko lang yung mga pagkakalit. Dahil baka may magsabi na, dyan naman kasi anime Tagalog talakayan, piling mahusay lang yan akala mo mga kung sino yan. Ito talaga si piling magaling to. So ayun mga boy, iniiwasan ko lang yung mga ganung bagay. Dahil kagaya ng sinabi ko sa una, hindi ako eksperto sa mga bagay na ganito. Lalo't hindi naman tayo doktor para ipagsikatan yung mga bagay na ganito. So ayun mga boy, MPA or microscopic polyangiitis at hemoptysis ay ang dalawang sakit na yan lamang ang naisip kong sakit na maaaring umapply sa sakit ni Itachi based on my own research. At hanggang dyan nga guys ang ating talakayan sa oras na ito. At sa mga nagustuhan ng ating video ay pakilike na rin mga boy. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para updated kayo lagi sa ating mga anime Tagalog talakayan. At salamat sa mga hindi lumisan. Alam kong nagkamali rin ako minsan. Salamat sa mga hindi lumisan. Alam kong nagkamali rin ako minsan. Maraming salamat mga boy. Hanggang dito tayo nagpapaalam.